Tag-ulan na naman at ang daming mga lugar na nababaha. Kung kayo din po ay isa sa mga nababad sa tag-ulan at mga baha, panoorin niyo po tong video na to. Baka makatulong po sa inyo. It is para pleasant day everyone. This is Dr. Brel Toralba, an internal medicine resident. Ngayon ay sasagutan naman natin ang isang katanungan sa isa sa mga viewers natin na gustong magpa-discuss ng isang sakit na napansin niya yata na madaming nagkakasakit ng ganito sa kanilang lugar. Ganito po ang kanyang katanungan. Dok, napansin ko po na madaming nagkakasakit ng leptospirosis ngayon. Pwede po bang yun ang i-discuss nyo next? Rainy season na naman at ang season na ito ay season din po ng leptospirosis. Ano po ang leptospirosis? Ito ay isang uri ng bacterial infection na kinukos ng bacteria na tinatawag po natin Leptospira interrogans. Ang sakit po na ito ay common po sa mga tropical countries kagaya po dito sa ating bansa na Pilipinas, lalong-lalo na sa panahon ng rainy season. Ito po ay commonly nakikita po sa mga areas na binabaha, sa mga areas na may putikan or may involved na tubig. Kasi nakukuha po ang sakit po na ito sa ihi ng infected animals, most commonly mga daga or rats. Which is sumahalo po yung ihi po nila sa tubig ulan, sa tubig baha, or sa putikan. That is the reason why ang daming mga farmers natin at saka construction workers na nagkakasakit ng leptospirosis. Kasi sila po ang mas prone dahil sila po ay mas exposed sa mga ulan or tubig na nahaluan po ng ihi ng mga daga. Ngayon, paano naman po ito kumakalat sa atin? Galing naman po ito sa daga. Ang ihi po ng infected rats or mga daga po ng ito na humahalo po doon sa tubig ulan or tubig baha or tubig sa putikan, pumapasok po sila sa mga entry points sa mga katawan po natin, lalong-lalo na doon sa mga may sugat, particularly doon sa exposed na area, particularly doon sa mga paa. Kung may mga galos po, pwede rin pong pasukan doon. Hindi kailangan na magkaroon po kayo ng malaking sugat para pasukan po kayo ng bacteria. Kahit mga microabrasions po, pwede pong pasukan ng bacteria po na Leptospira interrogans. Ang mga mucous membranes din po, kagaya po dito sa may mouth area, sa may nose area, tsaka dun sa mga mata, pwede rin pong pasukan ng Leptospira interrogans na bacteria. Isa rin po sa mga fun fact po natin is kapag mas matagal po kayong nababad po sa infected na tubig po ng ihi ng daga, mas mataas din po yung tsansa ng risk na ma-acquire nyo po itong leptospirosis po. Nag-i-increase po siya kapag yung exposure ninyo last for more than 30 minutes. Usually nagkakaroon tayo ng simptomas after 5 to 14 days ng exposure natin sa mga tubig ulan or tubig baha na infected. Minsan din may mga tumatagal pa na almost 1 month saka sila nagkakaroon ng mga symptoms. Ano ang mga binabantayan nating mga symptoms ng leptospirosis? Pag naglagnat po kayo, pag nagkaroon po kayo ng paninilaw ng mata or sa balat, pag sumasakit yung ulo or mga kalamnan, muscle pains or myalgia na tinatawag po namin, pag nagkakaroon po ng GI symptoms or gastrointestinal symptoms gaya po ng pagsusuka or pagtatae, naninilaw din po ay nagiging dark colored yung ihi po ninyo or yung urine, at saka kapag namumula yung mga mata or tinatawag din nating conjunctival suffusion. Pag may ganito po kayong sintomas, umaakyat po yung suspicion natin na leptospirosis po ang condition po ninyo. Meron pong mga leptospirosis na mild forms lang po, so yung mga symptoms ninyo is parang flu-like illness lang po. Pero meron din po yung mga iba na nagpo-progress to full-blown or severe leptospirosis na tinatawag po nating Weil's disease or Weil's syndrome. Kung saan nakakakita po tayo ng liver failure at saka kidney failure. Kaya yung iba na dialysis, yung iba nagkakaroon talaga ng paninilaw, sobrang paninilaw ng mata at ihi dahil sa liver failure. At saka kung sa mga severe cases din po, minsan nagdudugo po yung kanilang baga or yung pulmonary hemorrhage.
Minsan kapag severe yung form ng leptospirosis po, nagkakaroon po talaga ng mga komplikasyon. Ang mga komplikasyon naman po ng leptospirosis ay kapag nagkaroon po tayo ng acute kidney injury or damage po doon sa kidneys, liver failure or damage doon sa liver, lung hemorrhage or pulmonary hemorrhage pag naapektuhan po yung ating baga. Minsan may mga patients din po na nagkakaroon ng symptoms na neurologic pag nagkaroon na po sila ng meningitis na complication, at worst case scenario po, pwede po nating ikamatay ang leptospirosis or death. Ang case fatality rate po natin dito sa Pilipinas according sa DOH last year noong 2024 ay umaabot po ng 15%. So mataas po talaga ang mortality risk natin sa leptospirosis. Kaya kapag may mga symptoms po kayo na early signs pa lang, magpa-check up na po kayo para ma-screen po namin kayo kung leptospirosis ba ito or hindi. Paano naman po natin dinadiagnose ang leptospirosis? Ang leptospirosis ay dinadiagnose natin through clinical suspicion. So pag meron po kayong mga symptoms na sinabi ko po kanina, tumataas po yung suspicion natin na leptospirosis po ito. Tapos meron din po kayong mga risk factors gaya ng wading in flood waters, kayo po ay construction worker or farmer, mas mataas po yung risk po ninyo na magkaroon po ng leptospirosis or ang sakit nyo po ay leptospirosis. Pero kailangan din po nating i-test kapag meron po kayong mga ganitong sintomas, kaya kailangan nyo pong pumunta sa pinakamalapit na hospital. Sa hospital namin meron po tayong leptospirosis IgG and IgM antibodies na tinetest po natin, pero mababa po kasi ang sensitivity at specificity ng test na ito, kaya kapag nag-negative po sila, minsan leptospirosis pa rin yung diagnosis namin at kino-confirm po namin via sent out specimen po from our institution to another institution or another laboratory using microagglutinin assay or test or yung leptomat na tinatawag po nila. Pwede rin po tayong magpa-test ng ELISA test or mga PCR testing para ma-detect natin yung actual na bacteria doon sa katawan po ng mga patients po natin. Pag na-diagnose na po kayo ng leptospirosis, ina-admit po namin kayo sa aming hospital at saka binibigyan na po namin kayo ng agarang gamutan. Yung mga mild na patients po natin, ang antibiotics usually na binibigay po namin is yung doxycycline. Pag mga mas severe na po yung form po ng leptospirosis, moderate or severe na po, pwede po tayong gumamit ng penicillin G, ceftriaxone, cefotaxime, among the usual po na ginagamit nating antibiotics para sa leptospirosis. So magpakonsulta po kayo sa doktor, sa ER, at pag na-admit po kayo, doon po nila i-discuss kung paano po yung gamutan. Supportive treatment also, binibigay natin sa mga patients po na nagkaroon po ng mga early complications, acute kidney injury, liver injury, mga ganyan. So binibigyan din natin ng mga hydration, oxygen support kung kinakailangan po, at saka minsan dinadialysis din namin yung mga ibang pasyente na umaakit yung creatinine or nagkakaroon ng acute kidney injury. Ngayon na alam na natin ang leptospirosis at alam natin na mataas ang risk natin ngayon, mapa-farmer man kayo, construction worker, or any other na professions, or kahit mga regular na mamamayan, ngayon na madami po tayong baha sa iba't ibang lugar dito sa La Union in particular po, mataas po yung risk natin na makapag-acquire po ng leptospirosis. Kaya habang wala pa tayong diagnosis na leptospirosis sa ating mga sarili, maigi na maging preventive tayo sa mga ginagawa po natin. So paano natin mape-prevent yung pagkakaroon ng leptospirosis naman? So una sa lahat, kailangang iwasan po natin ang lumusong sa baha. So as much as possible, kung hindi natin kinakailangang lumusong, wag tayong lumusong. Second, kapag kailangan naman natin at wala tayong ibang choice, gumamit tayo ng mga protective equipments gaya ng boots or gloves kung kailangan mong may hawakan sa ilalim ng tubig.
yung matataas na boots para maprotektahan, at lalong-lalo na kapag may mga sugat po kayo. At kapag may mga sugat naman po kayo, pagkatapos po ninyong lumusong sa baha, agarang linisan po ang mga sugat. Hindi po siya 100% effective kapag meron po talagang risk, pero at least meron po kayong protection na meron po kayong ginawa para malinisan yung area na exposed po sa inyo. And pang-apat po, meron din pong pinopromote ang ating Department of Health na prophylaxis po sa mga na-expose po sa mga tubig baha, na dinidistribute po nila sa mga health centers po ninyo, sa pinakamalapit po ninyo hospitals, na doxycycline prophylaxis or post-exposure prophylaxis po. So may mga iba't ibang dosages po ng pagbibigay po ng doxycycline prophylaxis sa mga na-expose po, depende po sa risk ng exposure po nila. So kung gusto nyo pong i-discuss pa po natin yun further, i-comment nyo lang po sa comment section para yun po yung i-discuss po natin sa next na video. Hopefully madami po kayong natutunan, or kahit at least merong isa man lang kayong natutunan dito sa video po na ito. At kung gusto nyo pa po ng mga ganitong video, don't forget to share, like, and subscribe here in our TikTok videos, and follow for more. Thank you so much, and bye bye. Be safe and be healthy.